Okay. Special episode. Traveler card yung gagamitin natin para malaman natin saan ba na, saan, diba, kalimitan tatanungin mo saan manggagaling yung swerte mo eh. Kailan darating? Anong araw po darating? Ano ba dapat mong gawin para hindi lumagpas yung swerte? Ganun. So, this is a traveler's card. Kukuha ulit tayo dito ng tatlo. Episode 3426, 3427, and 3428. Doon naman sa nagtatanong kung ano yung language ko, dialect ko. Yung dialect ko kasi is half Ilonggo, half Cebuano. Hindi ako pure, no? But I was raised and born dito sa lugar namin, sa Negros. And hindi talaga ako straight mag-dialect kasi nasanay ako sa school sa English. No choice ako eh. Yun yung kinalakhan ko mga lingwahe. So dito muna tayo. Maya na kayo magtanong. Una, desert passage. Ang bigat niyan. Desierto. Pangalawa, vast vistas. Pangatlo, protected by angels. Ang ganda. Ito yung pinakamaganda. Kasi bakit? Yung buhay ng tao, ito i-share nyo din ito yung kwento. Yung buhay ng tao kapag, yung buhay kasalukuyan, this is the July 19 to 26. Nilalarawan niya, no, na yung buhay mo ngayon parang nasa disyerto, wala kang nakikita, kundi puro buhangin. Parang walang pag-asa. Yun. And then sinasabi dito sa pangalawa, vast vistas. Vast vistas ibig sabihin, i-expand mo yung isipan mo sa horizon. Kasi lagi, yung tao kasi, literal, kapag dumating ka sa pwesto or dumating ka sa punto ng buhay mo, yung tinitignan mo, yung nakikita ng mata mo. Hindi mo tinitignan kung ano yung paparating at paano mo malalagpasan yung nakikita ng straight ng mata mo. Kasi ano yun, hindi mo pinapalawak yung isipan mo. Ibig sabihin, in short, ito dito pumapasok na sabi, makitid ang utak mo. Bakit? Kasi hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung ayaw kanyang matuto. Hindi kanya bibigyan ng pinakamalaking dagok sa buhay kung ayaw kanyang magising sa katotohanan. Magkaiba kasi yung paraan kung paano tayo i-brought up ng magulang natin kaysa kung paano tayo gisingin ng Panginoon. Yun. And magkaiba talaga. Lahat-lahat dadaan ka sa katulad nito, desert, pinakamahirap na daanan na kapag nalagpasan mo, there's a light at the end of the tunnel, pero dadaan ka sa vast vistas. Yung vast vistas na sinasabi, ito yung mga mapanlin lang na tao, mapanlin lang na karangyaan, mapanlin lang na mga bagay. Kasi 'di ba, kapag naka-focus ka kasi sa pag-aaral, ang ganda ng grades mo. Papasok ka ng kolehiyo, ang daming demonyo. No? It's either the bully thing or merong makikipagrelasyon sa'yo and then you will get that emotional distress. Hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Ang daming bad influence along the way. Kaya kailangan mo ng matibay na puso at disiplina para magtagumpay ka sa buhay. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magtitiis. Literal yun, real talk yun. So, wag mong sabihin na magtatagumpay ka dahil sa tulong ng iba. No? Wala akong ini-strike, no? Pero, kasi meron tayong mga crab mentality na kaya din naman niya kaya niya buhayin ka, kaya niya, kaya okay lang na hindi na ako magbanat ng buto kasi okay lang din kung ano yung meron ako ngayon, okay na ako, masaya na ako. Pero sa mata ng Diyos hindi okay, kasi binigyan ka ng ganun kahaba ng buhay para matuto, para umusad sa buhay. Hindi ka binigyan ng ganyan para matenga sa buhay mo. Yun. So, kapag nalagpasan mo yung dosyerto,
And then, itong mga lahat ng temptations, kasi the most biggest factor of temptations nowadays are gadgets, aside from money. And then, you're doing such a thing na gusto mo lagi kang nakikita, na-appreciate ka, which is wrong, kasi para kang nagiging arrogant, para kang nagiging yung boastful, na bakit hindi mo itayo yung sarili mo, hayaan mo yung tao magsalita para sa'yo. Huwag mong buhatin ang sarili mong bangko sa harap ng camera, sa harap ng mga tao, kasi lahat-lahat ng tao nakakasalamuha mo, may kanya-kanyang problema ang dala, may kanya-kanyang tagumpay na nasa sarili lang nila, hindi nila sinasabi. And then, meron ding mga tao na nakikipaglaban pa para magtagumpay sa buhay. Ito yun. So, yung dulo is protected by angels. Dito mo makikita kung sino yung mga tao na binibless ni God. Kasi, hindi mo aasahan or hindi mo inaasahan magkakaroon ng plot twist ang buhay mo. Kapag walang-wala ka sa buhay mo, bibigyan ka or papadalhan ka ng Diyos ng isang tao, dalawang tao, or ilang tao na magiging gabay mo para bibigyan ka ng magandang blessing. Yun nga lang, depende sa pag-ingat mo sa blessing na dala niya. Kasi, dalawa lang yung part ng tao. Pinadala siya para maging blessing mo or pinadala siya para maging lesson mo sa buhay. So, kahit alin doon, dapat mong pasalamatan ang Diyos. Kasi, yung isa blessing, yung isa lesson. Ibig sabihin nun, kapag dumating pa yung susunod, may ano ka na. Meron pa na parang exam, may cheat sheet ka na alam mo na yung sagot kapag ganito ulit yung problema dumating sa buhay ko, alam ko na gagawin ko. Kapag ito naman yung blessings na babalik sa buhay ko, alam ko na kung paano ito ingatan para hindi na mawala ulit sa buhay ko, kasi baka hindi na ulit ako bibigyan ng Diyos. Ganun yun. So, di ba, mag-isip ka na in advance. You are cherished by angels and you are guided by God. It's up to you on how to handle the blessings that were given ahead of time. Kasi minsan may mga taong binibless the first 10 years of their life since they were born. Kaya sinasabi, ipinanganak with a golden spoon, with a silver spoon, because they are born doon sa mga elite families. But middle class people, nagkakaroon ng tagumpay sa kalagitnaan. Kung kailan sila nakapagtapos, kung kailan sila nagkaroon ng trabaho, kung kailan nila napagdesisyonan ng buong pamilya na magtulungan sila upang magkaroon sila ng sarili nilang tagumpay, na yung tagumpay na yun, hindi mo kailangan sabihin sa tao, sariling tagumpay mo ang gagawa ng ingay para mapansin ka ng mundo. Yun na yun. So you don't have to boast everything that you have in life. All you just have to do is to keep praying and keep asking that protection coming from God, na ibigay sa'yo yung safety, ibigay sa'yo yung mahaba pang buhay, para naman makita mo pa yung future ng kung meron kang mga anak, makita mo pa yung future ng kung magkakaroon ka ng apo, kung ganun yon. Kasi the most precious things in life to ask from God are the things that money can't buy. So, if there are things siguro na lagi niyong i-wish, that is health, that is good health and the guidance, na mawala yung temptations. As you can see, yung vast vistas nasa gitna. Kasi yung lahat ng temptasyon nasa kalagitnaan kung kailan ka nakaluklok sa tagumpay. So, depende sa'yo yon kung magpapatangay ka sa temptasyon na yon, matatangay din ang lahat ng blessings para sa'yo. So, hindi mo alam ilang taon bago bumalik. At hindi mo rin alam kung may papadala pa ang Diyos na tao para ulit maging susi mo sa tagumpay mo. So, kung sinayang mo lahat ng susi, ay wala kang mapapasukang bahay. Kasi lahat ng bahay di susi. Ganun po yun. So, proceed tayo sa dark and light side of life. Thank you and good afternoon.